So, kumusta mga kanoysi? Welcome back sa ating YouTube channel, Pilipinoysi. So, ngayong araw, another update naman tayo patungkol naman ito kay Kibuloy. So, yan yung panonoodin natin. So, this video is from Opinion Mo TV. So, meron itong pamagat na grabe. Sobrang galit ng mga Duterte sa ginawa ni PBBM kay Kibuloy. Sa wakas, nahuli na. So, yan yung alamin natin, men. Tingnan natin yung video ito kanang nakapaloob, ano? So, bago natin simulan, Opinion Mo TV, supportahan nyo yan. Tapos, syempre, kung trip nyo ng mga ganitong reaction video may kasama manood, huwag nyo na rin kalimutang supportahan yung YouTube channel natin, Pilipinoysi. So, yeah, mga kanoysi din na natin patatagalin pa. Simulan na natin baka agawin pa ng China. Again, ang pamagat ng video ito, grabe, sobrang galit ng mga Duterte sa ginawa ni PBBM kay Kibuloy. Sa wakas, nahuli na. So, tingnan natin kung nahuli na nga ba talaga. So, again, Opinion Mo TV, Pilipinoysi. So, like, comment, share, subscribe. Pilipinoysi, start. Sana lumabas na si Mr. Kibuloy, kasi sobrang gulo na ng Davao ngayon. Tuloy. Naubusan na ng kapangyarihan ang inyong Pastor Apollo Kibuloy. Kung dati ay kaya niyang patigilin ang lindol, at kung dati nga mga idol ay kaya niyang patigilin ang istasyon ng ABS-CBN, at kung dati nga mga idol ay kaya niyang linlangin ang sambayan ng Pilipino sa pamamagitan ng kanyang istasyon na SM9, parang na-nerve si Kibuloy ngayon ha. Ba ngayon mga idol ay bumaliktad na ang mundo para sa kanya. Kung lumindol ng 6.6, nandun ako kapon, nandun ako sa kwarto ko. Sabi ko, Lindol, stop! Stop! Tapos, nandun siya sa kwarto, tapos sinabi niya, Lindol, stop, nag-stop. So, sana man ngayon, since nasa kwarto ka ngayon sa pinagtataguan mo, sabihin mo, mga pulis, stop. Tingnan natin kung mapastop. Diyan siguro kapag mapastop mo yan, maniniwala akong legit ka talaga na son of God, Yung mga 11 siguro yun, lumindol. Sabi ko na stop! Hindi yung stop din. At kung dati nga mga idol ay masaya, yung lindol mag-i-stop naman talaga yun. Wala naman sigurong lindol na umaabot ng 1 oras straight. masaya ang mga miyembro na sumasaludo at sumasamba kay Pastor Apollo Kibuloy. Narito pa nga mga idol at puro palakpak at pagtawa ang kanilang inaalay sa kanilang pastor na Bulaan. Baka sa 4 na buwan, hindi lang yung probinsyano may stop. Baka pati yung network may stop na yan. At sa mga hindi nakakaalam mga idol kung bakit napatigil ni Pastor Apollo Kibuloy ang pag-operate ng network ng ABS-CBN, ay ito ay dahil sa utos at sa kapangyarihan ng ating dating presidente na si Rodrigo Roa Duterte. At dahil sa pagiging matalik na magkaibigan mga idol ng dalawang ito, ni Pastor Apollo Kibuloy at ni Duterte, ay kahit anong ibigin at iutos nito kay Duterte ay nasusunod niya. Actually, maraming dito nagbibigay ng mga tsuri nila dito na yun nga, yun nangyayari dati sa ABS since parang napikon nga si Kibuloy noon. Tapos mag-best friend nga silang dalawa. Kaya parang ginanon na lang yung ABS at kumantong talaga siya sa closure. Kasi syempre, I think sobrang dami naman talaga ng mga kumpanya dito sa Pilipinas na sobrang daming nilabag. Bale, yung ABS-CBN pinagpukusan talaga. I think dahil doon sa pangano nila kay Kibuloy. So makikita nyo naman din yan ngayon na kita nyo paano protektahan ng mga Duterte si Kibuloy. 'Di ba? Ultimo si Senator Robin, si Senator Bato, si BP Sara, si BP Duterte, si BP Sara at si former President Rodrigo Duterte. Grabe yung suporta nila ngayon kay Kibuloy. Pumupunta pa nga sila doon sa KOGC, nakikipag-rally pa, di ba? Si Senator Robin naman at si Senator Bato, grabe din yung pag-protect nila. So, si Kibuloy, sobrang makapangyarihan din talaga. Pero I think now, wala na siyang kapangyarihan na gaya dati na yung stop lindol, yung stop probinsyano. Wala na siyang ganun. I think nag-expire na yung mga ganung powers niya. I think money-based na lang siya kasi syempre, yung sobrang takot nga siya na ipa-dedo siya ng diba, ng US. Taas ang respeto ng mga tao sa dalawang ito. Subalit pagkatapos mga idol ng termino ng ating dating presidente na si Rodrigo Roa Duterte, ay dito na nabaliktad at naungkat ang lahat ng kasamaan, lahat ng kasalanan at lahat ng tinatagong bahong magkaibigang Duterte at Kibuloy. Sadyang ang lahat ng bagay mga idol dito sa mundo ay mayroong hangganan, lalo pa kung ito ay kasamaan. Hindi man nanaig mga idol ang kasamaan sa kabutihan. Dahil lahat ng kasamaan matatagalan yung iba.
'di ba, na mabigyan ng hustisya. Kasi siyempre, yung pera din kasi sobrang ano do'n, kaya nung pagtakpan ng mga mabibigat na kasalanan ng pera. Though hindi siya totally talaga na makakalusot, pero matatagalan, parang gano'n. Gano'n yung impluwensya ng pera, men. Mga idol ng sino man ay may katapusan. At kung dati nga mga idol ay kayang paikuti ng mga Duterte ang batas, ay ngayon nga mga idol ay tila sila na ang hinahabol ngayon ng batas. Dahil ngayon nga mga idol ay mas lalo pang pinaigting ang paghuli at paghahanap kay Pastor Apollo Kibuloy dahil sa patong-patong nitong mga kasalanan na nais mabigyan ng hustisya. At sa pagkakataon nga na ito mga idol ay mas lalong naging mainit ang paghuli kay Pastor Apollo Kibuloy dahil sa mga miyembro nito na talaga namang todo suporta at todo pagtanggol sa kanilang pastor. Magtatanong lamang po kami kung ano pong basehan, anong warrant of arrest ba yan para pwede po natin mapag-usapan. Hindi po kailangan ng dahas, hindi po kailangan ng force. Willing po kami makipag-usap po sa Actually, inyo. nahihirapan ako dito sa mindset ng mga nagpoprotekta kay Kibuloy. Ayaw doon nila ng dahas or mga for example, itong pulis naman, ayaw din ng dahas ng pulis, tapos sa side ni Kibuloy, ayaw din ng dahas. So, why not, di ba, na mag-agree na, for example, ang ano lang naman talaga dito, si Kibuloy lang naman talaga eh. Di ba? Kaya kung ayaw din ng dahas ng KOJC, ilabas nila si Kibuloy. Sobrang imposible naman na walang nakakaalam kung nasan si Kibuloy, di ba? Of course, may nagfa-facilitate niyan. Di ba? Kung ayaw talaga nila ng gulo, sige, go. Hindi yung pinafront nyo yung mga matatanda, tapos kapag ka nadedo dyan sa site, isisisi nyo sa police. Of course, matanda na yun eh. Hindi talaga magsusurvive yun. Parang parang kinukuha nila yung simpatya. Ito ang lugar para tayo magdebate. Yes, sir. Kung may reklamo ka, mag-ahay ka na lang ng reklamo. Pero ngayon, papasok kami sa ayon sa gusto ko. Ang mga miyembro mga idol ng Kingdom ni Pastor Apollo Kibuloy ay handang ibuwis ang kanilang buhay, handang ibuwis at isakripisyo ang kanilang mga sarili. Handang ibuwis ang buhay, tapos kapag ka nadido, isisisi sa mga kapulisan na mga abusado. Ay nako. Para lamang ipagtanggol ang kanilang minamahal na pastor. Jesus name, ginamit na si Jesus. Alam niyo yung mga kulto, ganun din eh. Kung maano kayo na, bakit ganun yung mga tao? Hindi na tayo magugulat ngayon men kung bakit ganun nila ipagtanggol si Kibuloy. Kasi tingnan nyo yung mga story ng mga kulto. Grabe. Di ka makapaniwala. Biruin mo sabay ng naglalaknak ng lason. Mga ganun ba? Makikita mga idol sa video na ito na kung gaano kabayolente ang mga miyembro ni Apostol Apollo Kibuloy. Walang ginagawang harassment mga idol sa video na ito. Subalit ang mga tao na miyembro ni Apostol Apollo Kibuloy ay sila ang magaling magmura. Sila ang magaling manulak sa mga pulisya. Ang lakas magsabi na na mga abusado do yung kapulisan, tapos tinitrigger naman nila. Papakinggan mga idol, ang bawat salita na binibitawan ng mga miyembro ni Apostol Apollo Kibuloy ay maririnig nyo dito mga idol kung paano murahin ang mga otoridad at kung paano banggitin mga idol ang ating Pangulong BBM na sinasabihang adik at bangag. Nagpapakita lamang mga idol na sa kilos at pananalita ng mga miyembro ni Apostol Apollo Kibuloy ay ipinapakita lamang nila mga idol na sila mismo ay hindi sumusunod sa batas. At ipinapakita rin mismo mga idol ni Kibuloy na hindi niya mahal ang kanyang mga miyembro dahil kung totoong mayroon siyang pagmamahal sa kanila ay lalabas siya at haharapin ang lahat ng paratang sa kanya. Subalit gaano man siya magtago mga idol sa kailaliman ng lupa, gaano man siya magtago ng matagal na panahon, ay darating ang oras at panahon para sa kanya, para siya ay managot sa lahat ng kanyang mga kasalanan. Pasok lang na balita, tukoy na ng pulisya ang kinaroroonan ni Pastor Apollo Kibuloy sa loob ng Kingdom of Jesus Christ compound sa Davao City.
Kayo mga idol, ano ang masasabi ninyo mga idol patungkol sa mga nangyayari kay Pastor Apollo Kibuloy? Ito na ba mga idol ang kabayaran sa kanyang mga kasalanan na kanyang nagawa sa mga tao na kanyang nabiktima? Malaya kayo mag-iwan mga idol ng inyong So yun reaksyon. lang naman. So again, ang video ito ay mula kay Opinion Mo TV. So suportahan nyo yan. Tapos syempre bago nyo iwan yung YouTube channel natin, huwag nyo na rin kalimutang mag-subscribe. So yeah, yan. Comment down below kayo sa baba. So kita nyo naman yun. Grabe yun. Grabe yun. Again, original video link in the description box below, Opinion Mo TV. So kita nyo naman yun, diba? About kay Kibuloy. Grabe yung mga tao nila doon na yung sa KOGC ba, na parang grabe minumura yung mga pulis, minumura yung Pangulo. Sige, given na murahin nila yung Pangulo, though hindi ko sinasabi na okay yun. Pero yung mga kapulisan na ginagawa lang nila yung trabaho nila. Diba? Tsaka may mga basis naman sila eh. Kasi yung pagmumura nila kay President Marcos, galit nila yun eh. Kasi into politics yun eh. 'Di ba? Sa kabila Duterte, sa kabila naman Marcos. Pero itong pulis na nagpapatubad lang ng batas, eh may mga ebidensya naman silang dala. May mga tip naman silang na ano talaga. Tapos ginaganyan nila, binabastos nila harap-harapan. 'Di ba? Tapos kapag pinatulan yung mga 'yan, magpapaawa, magpapabiktim. Sige, given na hindi pwedeng manakit yung mga pulis sa mga tao. Pero tama ba yung gano'n na babastos-bastusin ka? 'Di ba? 'Di ba? Nasaan yung respeto doon? Sisigaw-sigawan mo yung pulis. 'Di ba? Ginanon pa eh, in Jesus name. Pa ganun pa. In Jesus name. So sad lang din kasi syempre, actually, mula nang nakita ko kung gaano ka eager yung mga tao na protektahan si Kibuloy. Though meron namang sobrang dami naman talagang ebidensya na magdidiin kay Kibuloy. Ano. Wala silang tiningnan talaga, men. Sobrang linis talaga ng paningin nila or pag-ano nila kay Kibuloy. Siguro dahil sa natulungan sila, ano, pero syempre dito sa mundong ibabaw kasi, hindi porket natulungan ka ng tao ay absuelto na lahat ng mga kasalanan niya. No? Of course, kailangan niya pa rin pagbayaran. Paano naman yung mga nagdusa? Paano naman yung mga biktima? Diba? Parang ganito lang yan. For example, ako, mayaman akong tao. Meron akong pinagsusuntok doon sa, kunyari, doon sa Amerika, 10. Tapos umuwi ako dito sa Pilipinas. Naging charity vlogger ako. Diba? Tumulong ako. Binigyan ko ng pabahay yung 20 katao dito sa Pilipinas. Tapos sobrang diehard na sila sa akin ngayon. Sinundan ako doon sa pinagsusuntok kong 10 doon sa US. Pumunta sila dito. Hindi ko na ba pwedeng panagutan yung mga kasalanan ko na yon? Do you think ba valid ba yung sasabihin ng 20 peoples na tinulungan ko nito, binigyan ko ng mga pabahay dito na sasabihin nila mabait ako? Kasi binigyan ko sila ng pabahay regardless dun sa kasalanan ko. Absuelto ba yung 10 pinagsusuntok ko doon sa 20 na binigyan ko ng pabahay? Di ba hindi? Same lang din yan kay Kibuloy. Yung mga nagpo-protect kasi kay Kibuloy, totoo talaga yun na mga natulungan niya. No? Totoo talaga yun kasi syempre simbahan ni Kibuloy yun. Tapos meron nga siyang mga di ba, sa simbahan nila. I think may mga scholars pa nga sila. Totoo talaga yun, pero syempre, that doesn't clean or that doesn't erase the mga pagkakamali or mga kasalanan ni Kibuloy. Yun lang naman eh, kahit yun lang talaga yung tingnan nila na side. Diba? So, yeah, that's it. Hanggang dito na lang muna. Thank you so much for watching Opinion Mo TV, Filipino Isis. So, yeah, like, comment, share, subscribe, Filipino Isis out.